Meron akong top 5 para sa ating Pangulo dahil sa kanyang SONA kahapon or State of the Nation Address, July 27 year 2026 na ginanap sa Sandigan Bayan. No? Pero meron talaga akong na-disappoint ako, meron talaga siyang hindi binanggit sa buong SONA niya na tumagal ng 1 oras at 26 na minuto. Sa haba nun, wala siyang binanggit, na disappoint ako kasi hindi niya sinama yon sa mga sinabi niya sa kanyang report. Okay, pero ito, una, si Martin Romualdez na dating House Speaker, ipakukulong daw niya kung sakaling mapatunayan, no? Kahit masakit daw sa kanya, so wala siyang magagawa dahil susunod tayo sa batas. So which is tama nga naman yun dahil sinabi niya, presidente siya ng buong sambayan ng Pilipino at presidente siya ng buong Pilipinas, which is tama nga naman yun. Diba, hindi siya presidente ng kanyang asawa, kamag-anak, o yung anak niya. Pero nga, kagaya nga na sinabi ko, paano yung anak niya? Eh, di ba, si Sandro, nagkaroon din ng issue yun. Naimbestigahan din yun eh. Dahil sa malakorupsyon na nangyayari. Isa siya, di ba? Pero wala eh. Pero which is kulang sa akin. Kulang. So, aabangan natin yun na yung kanyang pinsan kung ano magiging hatol kung talaga, di ba? Abangan na lang natin. So, okay. Pangalawa, ito na yung system loss. Okay, ito na. Yung aamendahan niya yung system loss na binabawas sa atin sa kuryente na which is hindi naman natin kasalanan, which is tama na naman yun, no? So, ang sagot dyan, aantayin na naman natin. Hihintayin na naman natin yun kasi sinabi niya pa lang, so aamendahan pa. So, wala pa yan. So, hihintayin natin. Depende sa proseso kung anong mangyayari sa ating Senado. O, ewan ko, anong mangyayari. Basta sinabi niya, okay, tiwala tayo doon. At pangatlo, yung sa kabataan, yung seguridad ng mga kabataan nung binanggit niya doon yung pamamaril, nakaraang mass shooting sa isang eskwelahan, di ba? Naalala niyo yun? Yung 2 kabataang namaril at may 3 namatay at nasawi, di ba? Masakit. So, nagbigay siya ng doon, pakikiramay, no? At seguridad para sa kabataan. So, ang tanong, parang medyo malabo sa akin, ano ba? Di ba dapat, sabi nga niya, yung school, ang pangalawang safe ng mga kabataan. Kumbaga, safety ng mga kabataan, ang eskwelahan talaga. Which is, ano bang action doon? No? Dapat talagang bantayan ang ating mga anak, di ba? Disiplinahin. But, syempre, manggagaling sa mga magulang. At syempre, anong action doon? Pagdating sa school, ano na? No? Ang sinabi niya, seguridad para sa kabataan. So, hintayin natin kung ano yun, kung anong magiging action doon. At pang-apat, nabawi na daw yung pondo ng mga flood control project na mahigit billion. So, hindi ko alam yung exact. Sa sobrang dami, hindi ko kasi ma-recall. Basta, narinig ko at napanood ko ng buo. Sa dami nun, ang naalala ko, nabawi na daw ang pondo. Ang tanong, naramdaman ba natin kung nabawi na? Nasa na? Okay? Actually, may mga proyekto namang nagagawa eh. Okay, pero ang inaano ko, nabawi na. So, okay, good. At yung panglima, yung sa West Philippine Sea, tumindig siya doon at nagparinig siya sa China, sa bansang China na may sinabi pa siya sa pambansang awit sa ating linya na hindi tayo pasisiil, hindi tayo paaapi. So which is tama nga naman yun, tumindig tayo dahil sa atin ng West Philippine Sea. Okay, ang tanong doon, okay, hanggang saan natin yan may ipaglalaban at kailan kaya tayo magtatagumpay para sa West Philippine Sea, no, na inaangkin ng China. So, sinabi niya, hindi tayo racist, hindi tayo sinungaling, at magkaisa tayo mga Pilipino, no? So, hihintay natin. Ito lang mga napili kong top 5. Pero ang isa lang talaga hindi niya nabanggit at ang hinintay ko talaga, yung lumalalang krimen dito sa Pilipinas at yung droga, yung pagsugpo. Yun talaga ang hindi niya nabanggit eh. Talagang wala. As in, inihintay ko talaga yun eh. Yung, di ba, yung mga mga patayan, meron sa mga riders, yung mga movie riders, lalamove, di ba, yung nakaraan lang may nasaksak. O anong gagawin natin sa mga kriminal? Yung death penalty, malabo talaga yun. Expected ko na. Malabo yun, na mabanggit yun, na maging solusyon. Wala yun. So, ang inaano ko lang, ano ba seguridad ng ating mga Pilipino? Kasi safety din natin, importante. Diba? Kung lahat ng sinabi niya ay matutupad yun, okay nga, lahat yun ang sinabi niya. Kung ilan man yun, sobrang haba. Marami siyang binigay sa mga edukasyon, matupad yung makulong mga flood control na mga sangkot. Ang tanong, yung safety naman natin, yung sa krimen, diba? Yung krimen ng Pilipinas na lumalalang krimen, safe ba tayo? Diba? Yung droga, nasugpo, hindi rin. Diba? Yun lang. So kung i-rate ko yung presidente, rate natin from 1 to 10, 10 being the highest. So, I will rate his 6. No? So, 6 siguro. Kasi wala pa ako nakikita dyan na okay pa. So, aabangan pa lang natin. So, 6 ang aking rate kayo. Anong rate nyo? Comment down below, please.